Okay, sige po. Next po. Narinig na po ba natin ang osaek? Sino po yung nakarinig na about osaek? Wala pa. Taas po ang kamay. Wala ba po? First time nyo pa lang? Isa pa lang? Si ma'am? Dalawa? 4. Online sexual abuse or exploitation of children. Kanina po tinanong ko kung gaano ka-safe ang mga kabataan natin using the internet. Kasi dito po yun papasok sa batas na ito. Nababiolate ang batas na ito dahil may involvement mo ng internet. Okay? So, ang RA 11930, ito po yung anti-online sexual abuse or exploitation of children na tinatawag pong OSAEC, and anti-child sexual abuse or exploitation materials or CSAM Act. Act of 2022. Ayan po. Ang online sexual abuse or exploitation of children or OSAEC ay isang uri po ng pang-aabuso kung saan may exploitation sa mga bata using the internet or digital platforms. Katulad po yan ng live streaming, sharing, selling, or producing sexual contents involving minors. Ilan taon nga yung minors? Below 18 years old at over 18 but unable to take care of themselves or to protect themselves because of disability or pangkalahatan. Because of disability. So, this includes manipulation ng children na mag-perform ng mga sexual acts on camera, sending explicit photos, or being traded, exploited online. Okay? So, tandaan po natin, children are not commodities. Hindi po sila dapat ginagamit na produkto ng ganitong uri ng mga illegal na activities. Kasi yung simpleng pag-picture po ng bata, no, na ipapadala po. Minsan nga, ano pa lang sisimula pa lang yan, mukha pa lang. Ipicturean yung bata ng nakadamit, pero mukha pa lang. Hanggang sa sunod-sunod, pinapakubad na po yung bata. Minsan pinapagawa na po siya ng mga activities na videos na yung ginagamit. No, na wherein kung saan-saan po na pupunta yung mga videos and pictures na yon. Hindi lang within the Philippines, sa iba pa pong mga bansa. Ginagamit yun as products. No? Binibenta kung kani-kanino, kung kani-kaninong foreigner na pupunta. Kapalit po nun ay pera. So, isa po yung uri ng uri ng OSAEC. Okay. Ano naman po yung CSAM? Yung child sexual abuse or exploitation materials. Ito po yung mismong mga pictures, mismong mga videos or digital files na nagpapakita po ng child sexual abuse. Pinalitan na po natin yung pangalang pornography or child pornography. Okay? Kasi hindi lang naman po ito nagpapakita yung sa mismong yung mood lang, yung bata. So, pangkalahatan na po ang sinasabi natin, CSAM. Pictures, videos, and digital files ng mga kabataan, ng mga bata. And, next, ayan. Dito po sa RA 11930, tatlo po, or ilan ba yan? So, dito po, hindi lang yung, mas pinalawak pa po ang definition ng bata. Kung kanina, sa RA 7610, dalawa lang po yung definition ng bata, no? Below 18, and yung may mga above 18, but with disability, who cannot protect themselves. Tama po? So, sa RA 11930, a person below 18, no? Or over 18, same then, but unable to take care of themselves because of disability. And kasama na rin po dito, a person regardless
of age who is presented, depicted, or portrayed as a child. Kasama na rin po dyan yung mga computer-generated, digitally or manually crafted images or graphics ng tao. Yung mga AI na sinasabi natin, who appear to be a child. Kasi minsan, using the internet, no, sa digital world, minsan hindi mo na sure kung bata ba ito or hindi. Pero may mga tao na gumagamit ng image ng bata or kung ano-ano mga image to represent a child at ginagamit sa exploitation. Pasok po yun sa definition ng child. Okay? So, hindi po kailangan patunayan, hindi kailangan hanapan ng birth certificate. Kasi lahat po ng pictures, image, videos na nagre-represent ng bata online. Pasok po yun sa batas na ito. Intindihan po? Sige, next po. Ayan, common elements of OSAE. Nandyan po ang SISAEM, nandyan ang internet, at nandyan po yung considerations or money or gains. Ang SISAEM, sabi natin, tumutukoy po siya sa pictures, videos, at digital files. Tama po? Yes. Tama po? Okay. So, internet, ayan po yung digital platform. Yan po yung ginagamit na bridge to line. Para itong mga pictures, image, videos, mailagay po siya sa online, mabasa, masend. At ang kapalit po nun ay pera, may gain. So ito po yung driver na exploitation. Ginagawa ang pagpo-post, pagsasend ng mga pictures, videos, and digital files using the internet dahil alam nila merong balik. May balik na pera. Ganun po yung kalakaran sa OSAE. Naintindihan po? Sige po. Next po. Typical parties in OSAE. Nandyan po yung tinatawag nating local facilitators and the foreign offenders. Ang local facilitators or trafficker, na rin po sila kung tawagin. Ito po yung nasa ang bansa. Nasaan bansa po? Pag sinabing local traffickers, nasa US ba sila? Pinas. Nasaan sila? Nasa Pilipinas. Sino-sino po ang mga local traffickers? Sino po? Sino po? Sino ma'am? Sino? Sino ma'am? Sino ang mga local traffickers po? Citizen mismo. Sino ba? Itumpok mo ma'am. Sino yung tingin mong pinaka-local trafficker? Pilipino. Sino pa? Sino po? May narinig ako dito. Sino? Sino ma'am? Bugaw? Pwedeng magulang, pwedeng tatay, pwedeng ate. Natumbok mo ma'am. Hindi nakaka-proud. Nakakapagigil po, nakakadurog ng puso na ang local traffickers, magulang. Magulang, nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola, kapitbahay. So, based on study, ayan, ang majority po ng local traffickers, hindi lang basta online, hindi lang basta bugaw magulang pa po mismo. Nakakatuwa po ba yun? Hindi So sabi niya, kayo rin po, mga magulang din kayo. Maaatim nyo ba na yung mga anak ninyo, ibebenta nyo online? Isisend ninyo yung mga pictures, videos ng inyong mga anak sa online, sa ibang, sa mga consumer? No? Unfortunately, sa Pilipinas, marami po ang gumagawa noon. Pero hindi po yun nakaka-proud. No? Nakakadurog ng puso. And yung sinasabi natin, foreign offenders or customers.
Ito po ay sino? Saan po sila nakatira? Sa ibang bansa. Wala sila sa Pilipinas. Posibleng hindi nila mahawakan, makita yung mga bata. Pero dahil po sa ganitong transaksyon, nagkakaroon po sila ng access, naabuso nila yung mga bata. Kaya po sila tinatawag na foreign offenders or customers. Sige, next po. Ito po yung ASAEC methodology para maintindihan po natin siya. Sabi natin, ang local trafficker ay saan po nakatira? Sa Pilipinas. Ang biktima, saan po matatagpuan? Pilipinas. Sa Pilipinas. Sino po ang may access sa victim? Sino ang kasama ng bata? Magulang, parents, kapitbahay, kaibigan, kakilala, no? May close access po sa bata. Kasama mismo, kapwa Pilipino, tama si ma'am. Kasama ng bata sa Pilipinas. Pwede yung bata, wala siyang kakayahan na gawin yung USAID, pero because of these local traffickers, no, naaabuso po siya. Through the internet, ayan, kaya po yung mga pictures, videos, and digital files ng bata, nakakarating po doon sa USAID offenders, dun sa mga foreigners, sa mga customers. At ang balik noon, meron po sila bayad. Nagbabayad sila ng pera. Transfer. Ganun po yung